Ano ka ba? Siyempre hindi ko isasama. Yan. Ang luma, ang baho. Parang basahan na ewan. Itatapon ko na nga lahat ng gamit niya pagkaalis natin. Ang bawat salita ay parang bubog na tumusok sa aking pandinig. At ang baso ng orange juice na hawak ko ay nanginginig. Dahan-dahan. Halos gumagapang ang aking mga paa sa pasilyo. Bawat hakbang ay isang pasanin. Ito na lang ang kaya kong gawin para sa kanya. Ang maghanda ng maiinom. Isang maliit na bagay para suklian ang bubong na ibinibigay niya sa akin. Ngunit ang narinig ko, iyon ba ang kabayaran? Nanginig ang aking mga kamay at ang malamig na baso ay tila nagyelo sa aking palad. Ang lalamunan ko'y nanuyo at ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa loob ng aking isipan. Paulit-ulit na parang isang sirang plaka. Sa bawat hibla ng lakas na ibinigay ko para sa pamilyang ito na lang ba ang natira sa akin? Isang basahan? Tumigil ako sa likod ng pader. Hindi makahakbang pasulong, hindi rin makarong. Naisip ko ang shawl. Ang woolen shawl na kulay asul na ilang gabi kong pinagpuyatang gawin para sa aking yumaong anak, ang ama ni Mateo. Iyon na lamang ang natitirang pisikal na alaala ko sa kanya. Ang amoy niya, ang init ng kanyang yakap, ang bawat tawa at pangarap. Lahat iyon ay nakapaloob sa bawat hibla ng sinulid na yon. Kanina lang, habang maingat kong tinutupi iyon, ang aking mga daliri ay marahang humaplos sa pamilyar na lambot nito, na tila ba muli kong nahahawakan ang kamay ng aking anak. Buong tapang akong humakbang palabas ng aking pinagtataguan. Ngumiti ako, isang pilit na ngiti na halos pumunit sa aking mga labi. Leandra, anak, naghanda ako ng juice para sa'yo. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa telepono. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, malamig na parang yelo. Hindi siya nagsalita. Inilapag ko ang baso sa maliit na mesa sa tabi niya. Ngunit sa aking pagod at panginginig, bahagyang sumayad ang aking kamay sa baso. Tumagilid ito. Ang kulay kahel na likido ay umagos sa makintab na kahoy ng mesa. Ay! Bulong ko, puno ng pag-aalala. Ngunit bago pa ako makahanap ng basahan sa kusina, isang bagay ang nangyari na halos dumurog sa anumang natitira sa aking puso. Sa isang mabilis at walang pakundangang kilos, dinampot ni Leandra ang nakatuping shawl mula sa aking kandungan. Bago pa ako makaprotesta, ipinahid na niya ito sa natapong juice. Ang marahas na tunog ng basang tela na kumikis-kis sa kahoy ay mas malakas pa sa isang sampal sa aking pandinig. Nakita ko ang matingkad na asul na sinulid na mabasa at magkulay putik dahil sa orange juice. Ang alaala ng aking anak, ang huling piraso ng kanyang naiwan sa mundo, ay ginagamit na ngayon bilang pamunas. Ayan, mas may silbi pa pala to, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng panunuya. Binitiwan niya ang shawl sa mesa, isang basang bunton ng kalungkutan. Bagay lang to sa basahan, luma at mabaho, parang may-ari. Walang luhang pumatak sa aking mga mata, walang salitang lumabas sa aking bibig. Tila ang buong mundo ay huminto sa pag-ikot. Ang tanging nararamdaman ko ay ang pagkirot sa aking dibdib, isang sakit na mas matindi pa kaysa sa epekto ng aking huling atake. Tinitigan ko ang aking mga kamay, ang mga kamay na nag-alaga sa kanya noong siya'y bagong kasal pa lamang, ang mga kamay na nagluto ng libo-libong pagkain para sa pamilyang ito, ang mga kamay na ngayon ay nanginginig at walang silbi sa kanyang paningin. Nang biglang may narinig kaming ugong ng sasakyan sa labas, si Mateo. Sa isang iglap, nagbago ang anyo ni Leandra. Ang kanyang mukha na kanina'y puno ng pagkasuklam ay napalitan ng isang maskara ng pag-aalala. Mabilis siyang tumayo at lumapit sa akin. Hinawakan ng aking braso na may pekeng kahinahunan.
Naku mama, okay lang po kayo? Pasensya na, nataranta lang ako. Halika kayo, ihahatid ko na kayo sa kwarto. Ang kanyang paghawak ay nagdulot ng kilabot sa aking balat. Ang kanyang mga salita ay lason na binalutan ng pulot. Nagpatangay na lamang ako sa kanya. Ang aking mga paa ay tila walang sariling isip. Habang paakyat kami ng hagdan, narinig ko ang pagbukas ng pinto sa ibaba at ang boses ni Mateo. Ma? Lola? I'm home. Bago ako iwan sa aking silid, bumulong si Leandra sa aking tainga. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit ang bawat salita ay isang banta. Mama, bukas, may sorpresa ako sa inyo. Ngumiti siya, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiting iyon. Pupunta tayo sa isang lugar na makakatulong sa inyo. Isinara niya ang pinto at naiwan akong mag-isa sa dilim. Yakap-yakap ang malamig na takot. Ang salitang sorpresa ay hindi kailanman naging ganito kasinungaling at nakakapangilabot. Ang biyahe ay tahimik. Sa bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan, ang salitang sorpresa ni Leandra ay tila isang matamis na musika sa aking pandinig. Marahil, ito na yon. Isang institusyon kung saan may mga therapist, mga doktor na mag-aalaga sa aking nanlalambot na mga buto. Isang lugar kung saan hindi ako magiging pabigat. Mahigpit ang hawak ko sa aking kandungan, kung saan nakalagay ang asol na shawl, malinis na at mabango. Ang alaala ng aking anak ay kasama ko sa bagong kabanata na ito. Lumiko ang sasakyan mula sa malaking kalsada patungo sa isang daan na hindi sementado. Ang bawat lubak ay nagdudulot ng bahagyang pag-alog. Ngunit sa aking isipan, ang mga ito ay tila maliliit na pag-asa na papalapit sa aking patutunguhan. Tumingin ako sa labas. Puro tuyong lupa at iilang puno na nalalagas ang dahon ang aking nakikita. Nasaan kaya kami? Biglang huminto ang sasakyan. Isang biglaang pagtigil na halos nagpatapon sa akin pasulong. Narinig ko ang pagbuntong hininga ni Leandra. Naku, mukhang nasiraan tayo, sabi niya. Ngunit ang kanyang boses ay kalmado, masyadong kalmado. Bumaba siya ng sasakyan at binuksan ang pinto sa aking tabi. Ang mainit at maalikabok na hangin ay humampas sa aking mukha. Hinila niya palabas ang aking wheelchair at inilipat ako mula sa upuan ng kotse. Ang kanyang mga galaw ay mabilis at walang bahid ng pag-iingat. Nang ako'y nakaupo na sa wheelchair, itinulak niya ako palayo sa sasakyan, patungo sa gitna ng kawalan. Leandra, anong nangyayari? Tanong ko. Ang aking boses ay nagsisimula ng manginig. Tumigil siya. Humarap siya sa akin. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na anyo ng kanyang kaluluwa sa ilalim ng nakangiti niyang maskara. Malamig. Walang awa. Dito na ang bago mong tahanan, Mama, sabi niya habang iginagala ang kanyang kamay sa paligid. Huwag kang mag-alala. Malawak. Ang mga salitang yon ay tumama sa akin na parang kidlat. Ang aking pag-asa ay gumuho sa isang iglap at napalitan ng isang katotohanang hindi kayang tanggapin ng aking isipan. Anong ibig mong sabihin? Akala ko tutulungan mo ako. Tulungan! Tumawa siya, isang tawang walang kagalakan. Isa kang pabigat, Altagracia. Isang malaking pabigat, tapos na ang pakinabang ko sa'yo. Sa desperasyon, sinubukan kong abutin ang kanyang kamay, gamit ang aking nanginginig na mga daliri. Nahawakan ko ang laylayan ng kanyang damit. Maawa ka, Leandra. Huwag mo akong iwan dito. Para na sa apo mong si Mateo. Marahas niyang iwinaksi ang aking kamay. Huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan ng anak ko. Sigaw niya. Ginagawa ko to para sa kinabukasan niya. Isang kinabukasan na wala ka. Tinalikuran niya ako. Bawat hakbang niya pabalik sa sasakyan ay isang martilyo na pumupukpok sa aking dibdib. Sumakay siya.
Pinaandar ang makina at hindi man nang lumingon. Ang alikabok na nilikha ng mabilis na pag-alis ng sasakyan ay bumalot sa akin na tila isang kumot ng kamatayan. Naiwan ako, mag-isa, sa gitna ng isang kalsadang tila nilimot na ng panahon. Ang araw ay nakatirik at ang init ay tumatagos sa aking manipis na damit. Sumigaw ako, ngunit ang aking tinig ay kinain ng katahimikan ng lugar. Isang sigaw na walang gustong makarinig. Umiyak ako, ngunit ang aking mga luha ay agad na tinutuyo ng mainit na hangin. Hindi ko alam kung gaano ako katagal doon. Isang rebulto ng kalungkutan sa ilalim ng nagbabagang araw. Ang aking lakas ay unti-unting nauubos. Ang aking paningin ay lumalabo. Ito na ba ang katapusan? Ito na ba ang parusa sa aking mga kasalanan? Nang biglang, sa gitna ng nanlalabo kong paningin, may natanaw akong isang papalapit na sasakyan. Isang luma at kalawanging delivery truck na umuusad ng mabagal. Huminto ito ilang talampakan mula sa akin. Bumaba ang isang mag-asawa. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka at pag-aalala. Diyos ko, Isko, may tao, sabi ng babae. Ang kanyang boses ay basag sa pagkagulat. Lumapit sila sa akin. Nakita ko ang awa sa kanilang mga mata. Hindi ito ang pekeng awa ni Leandra. Ito ay totoo. Inay, anong nangyari sa inyo? Bakit kayo nandito? Tanong ng lalaki. Hindi ako makasagot. Ang aking bibig ay tuyong-tuyo. Ang babae, si Maribel, ay mabilis na kumuha ng isang botelya ng tubig at isang panyo mula sa kanilang sasakyan. Maingat niyang binasa ang panyo at dahan-dahang ipinahid sa aking noo, sa aking pisngi, at sa aking leeg. Ang lamig ng tubig sa aking balat ay parang biyaya mula sa langit. Ang simpleng gesto ng pag-aalaga na yon ang tuluyang nagpabagsak sa lahat ng pader na aking itinayo. Humagulgol ako, isang iyak na nagmumula sa kaibuturan ng aking nawasak na kaluluwa. Shh, inay, tahan na po. Ligtas na kayo. Bulong niya habang tinutulungan ako ng kanyang asawa na si Isko na makatayo mula sa wheelchair at maisakay sa kanilang sasakyan. Ang huling bagay na aking naramdaman ay ang lambot ng balikat ni Maribel habang isinasandal niya ang aking ulo. Ang huling bagay na aking naalala ay ang isang pangalan na paulit-ulit kong binibigkas sa gitna ng aking lagnat at pagkahilo. Mateo, apo ko. Pagkatapos noon, ang lahat ay naging dilim. Pagka-uwi ko mula sa trabaho, isang kakaibang katahimikan ang sumalubong sa akin. Ang bahay na dati may banayad na tunog ng telebisyon mula sa sala o mahinang pag-ubo mula sa silid ng aking lola ay tila isang abandonadong lugar. Ma, tawag ko habang inilalapag ang aking briefcase. Lumabas si Leandra mula sa kusina. May daladalang isang baso ng wine. Ang kanyang nangiti ay kasing perpekto ng dati, ngunit may kung anong kulang sa kanyang mga mata. Oh, Mateo anak, you're home early. Nasaan po si Lola? Diretsong tanong ko, iginagala ang aking paningin sa paligid. Nasa kwarto po ba niya? Umupo siya sa sofa at marahang umikot ang wine sa kanyang baso. Actually anak, yan ang sorpresa ko. Inilipat ko na siya kanina sa isang napakagandang wellness facility sa Tagaytay. High-end yon, anak, para talagang matutukan ang physical therapy niya. Gumaan ang aking pakiramdam, ngunit may isang bagay na hindi tama. Talaga po? Bakit hindi niyo po sinabi sa akin? Sana'y nasamahan ko kayo. Naging biglaan kasi anak. May nag-cancel na pasyente kaya nagkaroon ng slot. And you know me, I grab opportunities. Sabi niya nang hindi tumitingin sa akin. Strict din ang policy nila doon. Bawal ang telepono at limitado ang bisita sa unang buwan para daw total focus sa recovery. Tumango ako, pero ang isang maliit na tinig sa aking isipan ay nagsimulang magtanong. Naalala ko ang mga nakaraang linggo. Ang bawat pag-ubo ni Lola Altagracia ay sinusuklian ng pag-irap ni Mama.
Ang bawat reseta ng gamot ay katumbas ng isang linggong reklamo tungkol sa gastos. Bakit biglang nagkaroon ng ganitong kabutihang loob? Kinabukasan, habang nag-aalmusal, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Aling Sion, ang aming kapitbahay na mahilig makipagkwentuhan, ay may dalang isang plato ng puto. Leandra, Mateo, kayo talaga ang una kong naisip bigyan nito. Masayang batiin niya. Nako, salamat po Aling Sion. Napakaaga niyo naman. Sagot ni Mama. Ang kanyang nangiti ay tila ipinako sa kanyang mukha. Siyempre naman. Ay oo nga pala. Sabi ni Aling Sion. Tila may biglang naalala. Nako, ang swerte naman ni Altagracia sa'yo, Leandra. Nakita kita sa bangko kahapon. Ang laki ng wini-withdraw mo. Siguradong mahal ang paggamot niya, no? Nakita ko ang bahagyang pagbabago sa mukha ng aking ina. Isang kislap ng gulat na mabilis niyang itinago sa likod ng isang tawa. Ah, oo. Ganoon talaga. Anything for Mama. 'Di ba? Ngunit ang mga salitang yon ni Aling Sion ay tumatak sa aking isipan. Isang malaking halaga. Isang wellness facility. Isang ina na dati nagrereklamo sa gastos. Ang mga piraso ay hindi magkatugma. Noong gabing iyon, hindi ako mapakali. Habang si Mama ay nasa banyo, isang malakas na udyok ang nagtulak sa akin na pasukin ang kanyang maliit na home office. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ang drawer ng kanyang mesa. Mga bill, mga resibo, at isang bank statement na may petsa ng kahapon. Binuksan ko ito. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas. Nakita ko ang isang malaking withdrawal, katulad ng sinabi ni Aling Sion. Ngunit ang kasunod na entry ang nagpatigil sa aking paghinga. Isang fund transfer. Ang parehong malaking halaga ay inilipat, hindi sa isang wellness facility, kundi sa personal savings account ni Leandra Villaseñor. Napaupo ako sa kanyang silya, tila naubusan ng hangin. Kasinungalingan. Lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. Tumingin ako sa aking mesa sa kabilang dako ng silid. Nakatayo roon ang isang litrato namin ni Lola noong graduation ko sa law school. Naalala ko ang pakiramdam ng kanyang magaspang ngunit malambot na kamay sa aking noo habang nagmamano ako sa kanya. Ang init, ang pagmamahal, ang kaligtasan na ibinibigay ng kanyang presensya. Isang nag-aalab na determinasyon ang pumalit sa aking pagkabigla. Tumayo ako at bumalik sa aking silid. Kinuha ko ang aking telepono at laptop at nagsimulang maghanap. Sinimulan kong tawagan ng lahat. Lahat ng wellness facility at therapy center sa Tagaytay at sa mga karatig lugar. 1, 2, 10, 20 tawag. Ang sagot ay pare-pareho. Pasensya na po, sir. Wala po kaming pasyente na may pangalang Altagracia Montemayor. Pagkatapos ng halos 2 oras at mahigit 30 tawag, ibinagsak ko ang telepono. Ang katahimikan sa aking silid ay nakakabingi. Ang malamig na pawis ay tumagaktak sa aking likod. Isang nakakakilabot na katotohanan ang dahan-dahang lumukob sa aking buong pagkatao. Hindi lang nawawala ang lola ko. Hindi lang siya inilipat. May nangyaring mas malala pa. At ang sarili kong ina ang may kinalaman dito. Nagmulat ako ng mga mata sa isang sinag ng araw na tumatagos mula sa siwang ng isang dingding na gawa sa kahoy. Ang unang bumungad sa akin ay ang amoy ng sinaing at ng pinipritong tuyo. Isang amoy na matagal ko nang hindi nalalanghap. Isang amoy ng simpleng pamumuhay. Ang kisame ay yari sa yero. At ang higaan ko ay hindi malambot na kutsyon, kundi isang papag na may manipis, ngunit malinis na kumot. Sinubukan kong bumangon, ngunit ang bawat kasukasuan sa aking katawan ay sumisigaw sa sakit. Nasaan ako? Mula sa manipis na dingding na naghihiwalay sa silid, narinig ko ang mahihinang boses. Isko, ito na lang ang natitira nating tuyo.
Sabi ng isang pamilyar na boses ng babae. Siya ang babaeng tumulong sa akin. Si Maribel. Hatiin na lang natin, mahal. Importante ay may laman ang tiyan. Sagot ng lalaki, si Isko. Ang kailangan nating isipin ay ang pambili ng gamot ni Ana. Kulang pa ang kita natin kahapon. Magagawa natin ang paraan, Isko. Ang Diyos ay hindi natutulog. Isang pirasong tuyo. Hahatiin pa nila para sa kanilang anak na may sakit. At sa gitna ng lahat ng ito, kinupkup nila ako, isang estrangherong walang kahit ano. Ang katotohanan iyon ay isang sampal na mas masakit pa sa ginawa ni Leandra. Si Leandra, na nabubuhay sa yaman na ipinundar ng aking anak, ay nagreklamo sa halaga ng aking mga gamot. Samantalang ang mga taong ito, na halos walang-wala, ay ibinibigay ang lahat, ang aking pagpaparaya, ang aking pananahimik sa loob ng maraming taon para lamang sa kapayapaan. Ngayon ko nakikita ang bunga nito. Ang katahimikan ko ay nagbigay ng kapangyarihan sa isang halimaw. Hinayaan kong yurakan ang aking pagkatao sa pag-aakalang yon ang tama. Ngunit mali ako. Ang aking pananahimik ay isang kasalanan, hindi lang sa sarili ko, kundi sa mga taong tulad ni Isko at Maribel. Dahil sa isang lugar, mayroon akong yaman na nakalimutan. Isang karapatan na tinalikuran ko sa ngalan ng pamilya. Ang stock fund mula sa kumpanyang pinagtrabahuan ko noong dalaga pa ako. Hindi ko yun inasikaso sapagkat para sa akin sapat na ang aking anak at ang aking asawa. Ngunit ngayon, ang yamang yon ay hindi na tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa hustisya. Ito ay tungkol sa pagbabayad utang sa mga taong nagpakita sa akin ng tunay na kahulugan ng pagkalinga. Bumukas ang pinto at pumasok si Maribel. May dalang isang mangkok ng mainit na lugaw. Ang kanyang ngayang ngiti ay parang araw na sumisikat sa gitna ng aking madilim na mundo. Inay, gising na po pala kayo, sabi niya ng may tunay na pag-aalala. Heto po, lugaw. Para po magkalaman ang inyong tiyan. Inabot niya sa akin ang mangkok. Ang init nito ay gumapang sa aking nanlalamig na mga kamay. Habang sinusubuan niya ako, ang bawat butil ng kanin ay tila nagbibigay lakas, hindi lang sa aking katawan, kundi pati na rin sa aking kaluluwa. Ang lugaw na ito, na marahil ay ang tanging pagkain nila para sa umaga, ay ibinigay pa sa akin. Nang maubos ko ang lugaw, tinitigan ko siya sa mata. Wala nang bakas ng luha o pagmamakaawa sa aking mukha. Napalitan iyon ng isang determinasyon na matagal nang natutulog. Maribel, sabi ko, ang aking boses ay mahina ngunit matatag. Salamat sa lahat. Wala po yon, inay. Hanggat kaya namin, tutulungan namin kayo. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang kanyang balat ay magaspang, tanda ng mabigat na pagtatrabaho, ngunit ang init na dumadaloy mula rito ay puro at totoo. Mayroon akong dapat bawiin, sabi ko, at sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman kong muli ang bigat at halaga ng aking sarili. Isang bagay na matagal ko nang kinalimutan, at para magawa ko yon, kailangan ko ng tulong mo. Ilang araw na akong parang baliw, paikot-ikot sa mga kalsadang posibleng dinaanan ng aking ina. Ang bawat oras na lumilipas ay parang karayom na tumutusok sa aking budhi. Paano ko ito hinayaan? Paano ako naging bulag? Ang tanging V-sign na meron ako ay ang ruta patungong Tagaytay. Mula sa aming bahay, sinundan ko ang bawat posibleng liko, ang bawat eskinita, nagbabaka sakaling may makakita. Sa ikatlong araw ng paghahanap, halos mawalan na ako ng pag-asa. Huminto ako sa isang luma at maliit na gasolinahan upang magtanong, bagamat alam kong halos imposible. Pasensya na, sir, sabi ng matandang gasoline boy. Pero nitong mga nakaraang araw, may isa lang akong natatandaan na kakaiba. Isang magarang itim na kotse, huminto doon sa may lilim.
May ibinabang matanda na naka-wheelchair. Akala ko'y ipapahangin lang. Pero ang ipinagtaka ko, pagkaalis ng kotse, naiwan ng matanda. Ang puso ko ay tila piniga. Sigurado po kayo? Oo sir, kitang-kita ko. Ang sama nga ng loob ko. Sino namang matinong tao ang iiwan ng sariling ina sa gitna ng daan? Ang mga salitang yon ay sapat na. Itinuro niya ang direksyon. Isang masukal na daan na bihira ang dumadaan. Pinasibad ko ang sasakyan. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang aking mga ugat ay naglalabasan. Ilang kilometro pa, natanaw ko ang isang maliit na baryo. Mga bahay na yari sa kahoy at yero. Nagtanong ako sa isang tindahan. Ipinakita ang litrato ng aking lola. Itinuro nila ako sa isang dampa sa dulo ng kalsada. Ang tahanan ni Isko at Maribel. Huminto ako sa tapat ng bahay na halos guguho na. Ang amoy ng kahirapan ay nanunuot. Ngunit meron ding isang uri ng dignidad sa kapaligiran. Kumatok ako sa pintong yari sa manipis na plywood. Bumukas ito at isang babaeng may mabait na muka ang sumalubong sa akin. Si Maribel. Sino po sila? Tanong niya. Hindi ako nakasagot. Ang aking mga mata ay nakatutok sa likuran niya. Doon, sa isang upuang yari sa kawayan, nakaupo ang isang babaeng payat. Nakasuot ng luma, ngunit malinis na damit na halatang hindi kanya. Ang kanyang buhok ay nakapusod, at ang kanyang mukha ay may mga guhit ng pagod at sakit. Ngunit kahit sa kabila ng lahat ng iyon, ang kanyang mga mata. Kilalang kilala ko ang mga matang iyon. Lola. Bulong ko, ang aking boses ay basag. Dahan-dahan siyang lumingon. Nang makita niya ako, isang liwanag ang biglang sumilay sa kanyang mukha na tila binura ang lahat ng bakas ng pagdurusa. Apo ko. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Mabilis akong pumasok at lumuhod sa harap niya. Hinawakan ng kanyang mga kamay. Ang dating malambot niyang palad ay mag-aspang na ngayon. Lola, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo ko. Hindi ko alam. Umiyak ako na parang isang bata. Sa kandungan ng aking lola, sa loob ng isang bahay na hindi amin, sa harap ng mga taong hindi ko kilala, ibinuhos ko ang lahat ng aking pagsisisi at sakit. Naramdaman ko ang kanyang kamay na marahang humahaplos sa aking buhok. Shh, apo, nandito ka na. Ayos na ang lahat, sabi niya. At sa kanyang boses, narinig ko ang lakas na akala ko'y matagal nang nawala. Nang humupa ang aking emosyon, ikinuwento niya ang lahat. Ang tungkol sa shawl, ang pag-abandona, ang kabutihan ni Isko at Maribel, at ang tungkol sa isang bagay na halos hindi ko na matandaan, isang stock fund mula sa isang mining corporation. Kailangan kong mabawi yon, Mateo, sabi niya. Tinitingnan sina Isko at Maribel na tahimik na nakatayo sa isang sulok, puno ng respeto. Hindi para sa akin, para sa kanila. Utang ko, sa kanila ang buhay ko. Bilang isang abogado, may pag-aalinlangan sa aking isipan. Isang lumang kwento. Baka wala na yon. Ngunit nang makita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata, kinuha ko ang aking telepono. Hindi bilang apo, kundi bilang kanyang abogado. Tumawag ako sa isang contact sa Securities and Exchange Commission. Ibinigay ko ang pangalan ng aking lola at ang pangalan ng korporasyon. Pagkatapos ng ilang minutong paghihintay, na tila isang eternidad, bumalik ang boses sa kabilang linya. Mr. Montemayor, kumpirmado. Ang stock certificates sa ilalim ng pangalan ni Altagracia Montemayor ay hindi nagalaw sa loob ng 50 taon. At dahil sa mga stock split at dividends sa paglipas ng mga dekada, ang halaga nito ngayon ay nasa daan-daang milyon. Nabitawan ko ang aking telepono. Daan-daang milyon. Isang yaman na kayang baguhin ang buhay ng lahat ng tao sa silid na ito. Tumingin ako sa aking lola. Pagkatapos ay kinais ko at Maribel.
Ang kanilang mga mukha ay blangko. Hindi nauunawaan ang bigat ng aking narinig. Ngunit bago pa ako makapagsalita, biglang nag-ring ang telepono ko. Nakarehistro ang pangalan ni Mama. Sinagot ko ito, handa nang harapin ang kanyang mga kasinungalingan. Ngunit ang boses na narinig ko ay hindi ang kalmado at kalkuladong boses ng aking ina. Ito ay puno ng takot at pagkasira. Mateo, nasaan ka? Kailangan kita. May mga naniningil ng utang dito sa bahay. Sabi nila, kapag hindi ako nakabayad ngayon, kukunin nila lahat. Ang katahimikan na sumunod sa tawag ni Mama ay mas nakakabingi kaysa sa sigaw niya kanina. Sa isang iglap, ang lahat ay nagbago. Ang milyon-milyong piso ay hindi na lamang isang pag-asa. Ito na ngayon ay isang sandata. At alam kong gagawin ng aking ina ang lahat upang maangkin ito. Hindi nagtagal. Isang marangyang itim na kotse ang huminto sa tapat ng munting dampa. Tila isang itim na ibon na dumapo sa pugad ng mga pipit. Ang paraan ng pagbukas at pagsara ng pinto ng kotse ay may kasamang puwersa. Isang anunsyo ng galit at pagkadismaya. Isang malakas na kalampag sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Bago pa man makatayo si Isko, binuksan ko na ito. Bumungad sa akin si Leandra. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. Ang kanyang mamahaling damit ay may kaunting lukot. At ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ngunit ang apoy na yon ay hindi dahil sa pag-aalala. Ito ay dahil sa kahihiyan. Mateo, anong ginagawa mo sa lunggang ito? Sigaw niya. Ang kanyang tingin ay puno ng pandidiri. Habang sinusuri ang kabuuan ng bahay, ang kanyang mga mata ay dumaan lamang kina Isko at Maribel na tila sila'y mga kasangkapan na walang halaga. Pagkatapos, dumapo ang kanyang tingin sa aking lola. Isang malamig at kalkuladong nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. So dito ka pala nagtatago, Mama. Nag-aalala kami sa'yo. Huwag ka nang magpanggap, Leandra. Mahinahon kong sabi, humaharang sa pagitan niya at ni Lola. Panggap? Tumawa siya, isang tawang mapait. Ako pa ang nagpapanggap? Mateo, halika na. Umuwi na tayo. Hindi tayo nababagay dito. Hindi niyo na kailangang mag-alala sa pera, Ma. Sabi ko, ang bawat salita ay mabigat at may diin. Dahil ang babaeng itinapon ninyo na parang basura ay mas mayaman pa sa lahat ng pinagkakautangan ninyo. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang galit ay napalitan ng pagkalito. Pagkatapos ay nang hindi makapaniwalang pag-asa. Sasita. Anong ibig mong sabihin? Ang stock fund na tinalikuran ni Lola para sa kapayapaan ng pamilya. Nagkakahalaga na ngayon ng daan-daang milyon. Katahimikan. Sa isang saglit, tila huminto ang paghinga ni Leandra. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkalkula. Ang mga numero ay tumatakbo sa kanyang isipan at nakita ko ang eksaktong sandali kung kailan ang pag-asa ay naging kasakiman. Pera. Pera ng asawa ko yan. Bigla niyang sigaw. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng pag-angkin. Pera ng pamilya natin. Karapatan ko yan. Karapatan ng anak ko. Lumapit siya. Sinusubukang lampasan ako. Ngunit sa pagkakataong ito, si Lola Altagracia ang nagsalita. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit taglay nito ang bigat ng 50 taon ng pagsasakripisyo. Wala kang karapatan, Leandra, sabi niya. Humarap si Leandra sa kanya. Ang maskara ay tuluyan ng nalaglag. Ang natira na lang ay isang mukhang puno ng galit at inggit. At sino ka para sabihin yan? Isang matandang ulyanin na pabigat lang naman? Kung hindi dahil sa akin, matagal ka nang namatay. Tama na, Ma. Sigaw ko, hindi na makapagtimpi. Naramdaman ko ang pagtayo ni Isko at Maribel sa likuran ni Lola, isang tahimik na pader ng suporta.
Wala na kayong karapatan dito. Simula nung araw na iniwan niyo siya sa kalsada para mamatay, tinapos niyo na ang pagiging parte ninyo ng pamilyang ito. Ang katotohanan sa aking mga salita ay tumama sa kanya na parang sampal. Ngunit sa halip na masaktan, lalo siyang nagalit. Itinuro niya ang kanyang daliri sa akin, pagkatapos ay kay Lola at sa buong kabahayan. Hindi pa tayo tapos. Banta niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Kung inaakala ninyong basta-basta nyo na lang makukuha ang perang iyon, nagkakamali kayo. May karapatan ako bilang asawa ng iyong anak at kukunin ko kung anong nararapat sa akin. Tinalikuran niya kami at mabilis na lumabas. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng kanyang kotse at ang mabilis na pagharurot nito palayo ay nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan. Naiwan kami sa loob ng munting dampa. Ang bigat ng kanyang banta ay nakabitin sa hangin. Ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito'y nagsisimula pa lamang. Sa ayaw at sa gusto ninyo, bulong ko sa aking sarili, inuulit ang diwa ng kanyang mga huling salita. Magkita na lang tayo sa korte. Nang mawala ang alikabok na iniwan ng sasakyan ni Leandra, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa aming munting dampa. Tila ba ang kanyang galit ay nag-iwan ng isang lason sa hangin. Nakita ko ang pag-aalala sa mga mukha ni na Isko at Maribel, isang takot na hindi para sa kanilang sarili, kundi para sa akin. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Basag ni Mateo sa katahimikan. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit nakita ko ang nag-aalab na determinasyon sa kanyang mga mata. Abogado niyo po ako. Hindi ko hahayaang makuha niya ang kahit isang sentimo. Sa mga sumunod na araw, ang maliit na sala ni na Isko ay naging aming war room. Inilabas ni Mateo ang kanyang laptop at mga librong pang-abogasya. Ang bawat piraso ng ebidensya ay dahan-dahan naming pinagtatagpi-tagpi. Ang kasong isasampa natin ay 2, Lola. Paliwanag ni Mateo isang hapon, habang hawak ang isang ballpen na parang espada. Una, qualified theft dahil kinuha niya ang pera ninyo habang kayo ay nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. At pangalawa, ang pinakamabigat, pag-abandona. Isang krimen ang iwanan ng isang senior citizen, lalo na ang isang may kapansanan, sa isang lugar kung saan malalagay sa panganib ang kanyang buhay. Tumango ako. Ang bawat salitang pagnanakaw at pag-abandona ay isang kutsilyong humihiwa sa aking puso, ngunit kailangan kong maging matatag. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang muling pagbabalik-tanaw. Para sa kaso, kinailangan kong ikwento kay Mateo ang bawat detalye ng aking pagdurusa. Ang bawat masasakit na salita, ang bawat piraso ng tinapay na ipinagkait. At ang pinakamasakit sa lahat, ang kwento ng asul na shawl. Habang inilalarawan ko ang eksena, ang pagkatapon ng juice, ang marahas na pagdampot ni Leandra sa shawl, ang mga salitang parang basahan. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay. Nakita ko ang pagtiim ng bagang ng aking apo. Ang kanyang mga mata ay nagbaga sa galit na hindi niya magawang isatinig. Kinuha niya ang aking kamay at marahang pinisil. Iyon lang ay sapat na. Alam kong naiintindihan niya. Sina Isko at Maribel ay naging mga haligi ng aming lakas. Sila ang aming mga pangunahing testigo. Payak, tapat, at walang bahid ng kasinungalingan ang kanilang mga salaysay tungkol sa kung paano nila ako natagpuan. Isang basahan na halos wala ng buhay sa gitna ng daan. Sa kabilang dako, alam naming hindi titigil si Leandra. Isang hapon, habang nag-uusap kami ni Mateo, isang ugong ng motorsiklo ang bumasag sa katahimikan ng aming baryo. Huminto ito sa tapat ng aming munting dampa. Isang lalaking nakauniforme ng isang courier service ang kumatok at nag-abot ng isang makapal na brown envelope. Nakapangalan ito sa akin. Ano po iyan, Apo? Tanong ko.
Kinuha ito ni Mateo. Ang kanyang mukha ay seryoso habang binubuksan ng selyo. Inilabas niya ang isang salansan ng mga dokumento na may selyo ng isang kilalang law firm sa Maynila. Nagbasa siya at habang nagbabasa, nakita ko ang unti-unting pagbabago ng kulay sa kanyang mukha. Namutla siya at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang kumuyom sa papel. Ano yan, Mateo? Muli kong tanong. Ang aking dibdib ay nagsimula ng kumabog. Huminga siya ng malalim, tila naghahanda para sa isang suntok. Mula po ito sa abogado ni Mama. Tumingin siya sa aking mga mata. Ang kanyang sariling mga mata ay puno ng sakit at galit. Hindi lang po siya lalaban sa kaso, Lola. Itinaas niya ang dokumento. Nag-file po siya ng countersuit, isang petisyon. Petition para saan? Nag-aalangan siyang nagsalita. Ang bawat salita ay tila isang lason na ayaw niyang ilabas. Una, kinakasuhan kanya ng paninirang puri. At pangalawa, huminto siya, hindi makatingin sa akin. Hinihiling niya sa korte na ilagay ka sa ilalim ng kanyang legal guardianship sa dahilang ikaw daw ay mentally incapacitated. Isang ulyanin na hindi na alam ang ginagawa at madaling maimpluwensyahan ng ibang tao. Ang mga salitang mentally incapacitated ay umalingaw-ngaw sa loob ng munting dampa na parang isang hatol. Ang hangin ay tila naging mas mabigat at ang aking paghinga ay naging mababaw. Ulyanin, isang taong hindi na makapag-isip para sa sarili. Ito ang bagong kakatauhan na gustong ipinta ni Leandra sa akin. Isang blankong canvas kung saan maaari niyang iguhit ang anumang kasinungalingan na pabor sa kanya. Hayop siya. Narinig kong bulong ni Mateo. Ang kanyang kamao ay nakakuyom nang napakahigpit na namumuti na ang kanyang mga buko. Paano niya nagagawa ito? Sa mga sumunod na araw, ang bigat ng petisyon ni Leandra ay tila isang madilim na ulap na nakabitin sa aming ulunan. Ang aming kaso ay hindi na lamang tungkol sa pera. Ito na ay tungkol sa aking pagkatao, sa aking karapatan na kilalanin bilang isang taong may sariling isip at damdamin. Ang balita ng aming legal na laban ay mabilis na kumalat sa aming lumang kapitbahayan sa Maynila na parang apoy sa tuyong damuhan. Nakarating ito sa mga tenga na dapat makarinig, lalo na sa tenga ng isang babaeng ang libangan ay ang alamin ng buhay ng lahat, si Aling Sion. Isang umaga, habang nag-aalmusal kami ng pandesal at kape, isang tricycle ang huminto sa tapat ng bahay. Bumaba mula rito ang isang pamilyar na figura, dala-dala ang isang bayong na puno ng mga prutas. Aling Sion? Halos sabay naming sabi ni Mateo. Altagracia! Mateo! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng drama na tila ba nasa isang teleserye. Narinig ko ang lahat. Ang walang hiyang Leandra na yon. At ang balita na ulyanin ka raw? Abay mas matalas pa ang isip mo kaysa sa aming lahat na pinagsama-sama. Ibinaba niya ang bayong sa mesa at diretsong tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata na dati puno ng kuryosidad ay napalitan ng simpatya at determinasyon. Altagracia, alam kong hindi ko dapat ginawa. Pero nakikinig ako. Lagi akong nakikinig. Umupo siya at sa mga sumunod na minuto, ikinuwento niya ang lahat. Ang bawat salitang matalim na naririnig niyang ibinato ni Leandra sa akin kapag wala si Mateo. Ang mga pagkakataong nakita niyang kumakain ako ng tira-tira habang si Leandra ay nag-order ng mamahaling pagkain. Ang araw na nakita niyang umiiyak ako habang hawak ang isang basang shawl. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko noon. Pag-amin niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginig. Natakot ako. Mukhang maimpluwensya si Leandra. Pero nang marinig ko na tinawag kanyang ulyanin, aba, hindi na kaya ng konsensya ko. Ang kasinungalingan ay may hangganan. Huminga siya ng malalim.
tila nag-iipon ng lakas. Mateo, Altagracia, kung kailangan ninyo ng testigo, narito ako. Sasabihin ko sa korte ang lahat ng nakita at narinig ko. Walang labis, walang kulang. Ang alok ni Aling Sion ay parang isang sinag ng araw na tumagos sa madilim na ulap. Isang testigo, isang taong walang kinikilingan, na ang tanging armas ay ang katotohanan. Ngunit alam naming hindi ito magiging madali. Nang sumunod na linggo, nakatanggap si Aling Sion ng isang sulat mula sa abogado ni Leandra, isang cease and desist letter na nagbabanta ng kasong libelo kung itutuloy niya ang kanyang mga walang basehang aligasyon. Ito ay isang malinaw na pagtatangkang takutin siya. Kinagabihan, pumunta kami ni Mateo sa Maynila upang kausapin si Aling Sion. Nadatnan namin siyang nakaupo sa kanyang tumba-tumba, hawak ang sulat, ang kanyang muka ay seryoso. Tinatakot nila ako, alam ko. Sabi niya, hindi tumitingin sa amin. Aling Sion, hindi po namin kayo pipilitin, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay malumanay. Naiintindihan po namin kung... Shhh! Putol niya. Itinaas niya ang kanyang tingin at sa ilalim ng ilaw ng bumbilya sa kanyang beranda, nakita namin ang isang apoy na hindi namin inaasahan. Noong bata pa ako, tinuruan ako ng nanay ko na ang pinakamasamang kasalanan ay ang manahimik sa harap ng kasamaan. Matagal na akong nanahimik, Mateo. Sobrang tagal na. Tumayo siya at matapang na humarap sa amin. Para kay Altagracia, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag at hindi nanginginig. Lalaban ako. Ang araw bago ang unang pagdinig sa korte ay ang pinakamabigat sa lahat. Ang bigat ng buong laban ay nakapatong sa aking mga balikat. Hindi na ito tungkol sa pera o sa bahay. Ito ay tungkol sa aking karangalan, sa aking alaala, at sa kinabukasan ng aking apo. Kinagabihan, habang tahimik kaming naghahapunan ng kanin at gulay, isang desisyon ang nabuo sa aking isipan. Isang desisyon na hindi batay sa payo ng abogado, kundi sa tibok ng puso ng isang lola. Mateo, tawag ko sa kanya. Bago ang korte bukas, gusto kong makausap si Leandra at gusto kong nandoon ka. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang muka. Lola, para saan pa po? Baka lalo lang pong gumulo. Para sa'yo, Apo, sagot ko. At sa mga salitang yon, naintindihan niya. Hindi ito isang legal na hakbang. Ito ay isang personal na pagtatapos. Kinabukasan, sa isang maliit at neutral na coffee shop malapit sa korte, ang tagpuan ay naganap. Dumating si Leandra, kasama ang kanyang abogado. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na profesionalismo. Kami naman ni Mateo ay dumating na dala-dala lamang ang katotohanan. Umupo kami sa isang mesa para sa apat. Ang katahimikan ay halos nakakabingi. Pinupuno lamang ng mahinang tunog ng mga kutsara at tasa mula sa ibang mga customer. Hindi ako nagsalita tungkol sa batas. Hindi ko binanggit ang pera. Sa halip, maingat kong inilabas mula sa aking bayong ang isang bagay na nakabalot sa malinis na panyo. Dahan-dahan kong inilatag sa ibabaw ng mesa ang asul na woolen shawl. Mayroon pa ring bahagyang mantsa ng orange juice na hindi na matanggal, isang peklat sa tela na sumisimbolo sa peklat sa aking puso. Tumingin ako kay Leandra, pagkatapos ay kay Mateo. Alam mo ba, Apo, panimula ko, ang aking boses ay mahinahon ngunit malinaw. Noong mo ipinagbubuntis ka ng iyong ina, ang lolo mo ay nagkasakit ng malubha. Ang iyong ama, ang aking anak, ay nagtrabaho ng 3 trabaho para lang matustusan ang gamot ng kanyang ama at ang mga bitamina ng iyong ina. Nakita ko ang pagkunot ng noo ni Mateo. Ito ay isang kwentong hindi pa niya naririnig. Si Leandra naman ay hindi makatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa ibabaw ng mesa. Gabi-gabi, pagod na pagod siya umuwi. Pagpapatuloy ko. Ngunit kahit pagod, uupo siya sa tabi ko
Habang ginagawa ko ito, hinaplos ko ang shawl. Sabi niya, "Nay, galingan niyo po para kapag lumabas na ang anak ko, meron siyang mainit na yakap mula sa akin kahit na ako'y nasa trabaho." Hindi niya ito natapos makita. Namatay ang iyong ama sa isang aksidente 2 buwan bago ka isilang. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Mateo. Nakita ko ang paglunok ni Leandra, isang senyales ng damdaming sinusubukan niyang pigilan. "Ito," sabi ko, itinutulak ang shawl sa gitna ng mesa. "Ito ang huling piraso ng pagmamahal ng iyong ama na dapat ay para sa iyo. Ito ang kanyang yakap, at ito ang ginamit ng iyong ina bilang basahan." Katahimikan. Ang mga salita ay tumagos sa hangin na parang mga punyal. Tumingin ako sa aking apo. Ang kanyang mukha ay basang-basa na sa luha. "Mateo, ang pera. Papel lang yan. Maluluma, mapupunit, mawawala. Pero ito, ang alaala, ang pagmamahal, ito ang tunay na yaman. Ito ang tanging yaman na mayroon ako. At hindi ko hahayaang kahit sino pa man ang yumurak dito." Ang pag-iyak ni Mateo ay naging isang tahimik na hagulgol. Dahan-dahan siyang tumingin sa kanyang ina. Ang pagmamahal at paggalang na dati nandoon ay napalitan ng isang bagay na mas masakit. Isang malalim na kalungkutan at pagkadismaya. "Pumili ka, inay," sabi niya. Ang kanyang boses ay basag, ngunit matatag. Isang ultimatum na hindi nagmula sa galit, kundi sa isang pusong nawasak. "Ang pera o ako?" Ang tanong ni Mateo ay nakabitin sa hangin na parang isang espadang handang bumagsak. "Ang pera o ako?" Tumingin si Leandra sa kanyang anak, pagkatapos ay sa akin, at pagkatapos ay sa kanyang abogado na tila naghahanap ng tamang sagot, ng isang legal na lusot. Ngunit wala. Ang ultimatum na ito ay hindi sakop ng anumang batas. Ito ay sakop ng batas ng puso. "Anong klaseng tanong yan, Mateo?" Sagot niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Sinusubukang bawiin ang kontrol. "Siyempre ikaw. Ikaw ang anak ko. Pero hindi mo naiintindihan. Ang perang iyon, para rin naman sa'yo yan. Para sa kinabukasan mo." "Hindi," maring sabi ni Mateo. Umiling-iling habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang pisngi. "Hindi ko kailangan ng kinabukasan na galing sa pagnanakaw at pagtataksil. Ang kailangan ko ay isang ina. Sumagot ka lang, ma. Isa lang. Ang pagpipilian ay malinaw. Ang yaman na kanyang inasam-asam o ang tanging yaman na hindi kayang bilhin ng pera." Nakita ko ang digmaan sa kanyang mga mata. Ang kasakiman laban sa pagmamahal ng isang ina. Sa loob ng ilang saglit, akala ko'y pipiliin niya ang pera. Ang kanyang mukha ay tumigas, ang kanyang mga kamay ay kumuyom. Ngunit pagkatapos, tumingin siyang muli kay Mateo. Nakita niya hindi ang kanyang batang abogado, kundi ang kanyang munting anak na umiiyak. Ang alaala ng isang pamilyang minsan ay buo. Ang mukha ng kanyang yumaong asawa sa mukha ng kanyang anak. At doon, gumuho siya. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak na parang isang gusaling nawalan ng pundasyon. Ang maskara ng katigasan ay nabasag, at ang babaeng nasa ilalim nito ay mahina at talunan. Ang mga luhang matagal na niyang itinatago, mga luha ng galit, ng inggit, ng takot, ay bumagsak ng walang tigil. Humagulgol siya, hindi isang pekeng yak, kundi isang tunay at masakit na pag-iyak na nagmumula sa isang kaluluwang nawasak. "Ikaw," bulong niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. "Siyempre ikaw, anak ko. Patawarin mo ako." Tumingin siya sa kanyang abogado. Ang kanyang mga mata ay pula at namamaga. "Iatras mo na ang lahat," utos niya. Ang kanyang boses ay basag. "Ang petisyon, ang kaso, lahat.
Iatras mo na. Ang abogado ay nagtangkang magsalita, ngunit isang tingin mula kay Leandra ang nagpatahimik sa kanya. Sa isang iglap, ang laban ay tapos na, ngunit hindi pa para sa akin. Huminga ako ng malalim. Ito ang sandali. Ito ang aking desisyon. Sandali, sabi ko, at lahat sila ay napatingin sa akin. Tumingin ako sa abogado ni Leandra, pagkatapos ay kay Mateo. Mayroon akong kondisyon. Lola, hindi na po kailangan. Simula ni Mateo. Pinigilan ko siya gamit ang isang senyas ng aking kamay. Bilang kapalit ng pag-atras ng lahat ng kaso laban sa akin at sa kondisyong hindi ko na rin itutuloy ang kasong kriminal laban sa kanya. Tumingin ako ng diretso kay Leandra. Ibibigay niya ang lahat ng ari-arian na nakuha niya gamit ang aking pera. At huminto ako. Hinahayaan ang bigat ng aking susunod na sasabihin na lumubog. At kapag naitayo ko na ang tahanan ng pag-asa, isang pundasyon para sa mga matatandang inabandona, siya ang magiging isa sa mga unang empleyado nito. Hindi bilang manager, kundi bilang isang tagapag-alaga. Araw-araw, mag-aalaga siya ng mga taong tinalikuran tulad ng ginawa niya sa akin. Araw-araw, mararanasan niya ang pagod at sakripisyo ng pag-aalaga na ipinagkait niya. Hindi ito parusa sa kulungan, Leandra. Ito ang iyong pagkakataon para sa pagsisisi. Ang coffee shop ay nabalot ng katahimikan. Walang sino man ang inaasahan nito. Maging si Mateo ay nakatingin sa akin ng may pagkamangha. Tumingin si Leandra sa akin. Ang kanyang muka ay basang-basa sa luha. Wala nang bakas ng pagmamataas o galit. Tanging pagod at pagtanggap na lamang ang nakikita ko. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, marahan siyang tumango. Ang kasunduan sa coffee shop ay ang naging hudyat ng isang bagong simula. Ang mga sumunod na buwan ay napuno ng abalang pagtatayo. Hindi lamang ng mga gusali, kundi ng mga bagong buhay. Ang unang ginawa namin sa perang nabawi ay ang bumili ng isang maliit ngunit maayos na bahay at lupa para kina Isko at Maribel, sapat na malapit sa ospital para sa kanilang anak na si Ana. Sa unang pagkakataon, nakita ko silang umiyak, hindi dahil sa hirap, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Ang kanilang utang na loob, sabi nila, ay hindi mababayaran ng kahit anong halaga. Ang sabi ko naman, ang utang ko sa kanila ang mas hindi matutumbasan. Ang maliit na bahay na yon ay hindi kabayaran, kundi isang regalo sa pamilyang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng salitang yon. Ang natitirang bahagi ng yaman ay ibinuhos sa isang pangarap. Sa isang malawak na lupain sa probinsya, isang lugar na may sariwang hangin at maraming puno, itinayo namin ang tahanan ng pag-asa. Hindi ito isang typical na home for the aged. Ito ay isang komunidad. Mayroon itong maliliit na bahay para sa mga residente, isang hardin kung saan maaari silang magtanim, isang silid-aklatan, at isang maliit na klinika. Ang bawat sulok nito ay idinisenyo ng may dignidad at pagmamahal. Si Mateo, habang nagtatrabaho pa rin sa kanyang law firm, ay nagboluntaryo bilang pro bono legal counsel ng pundasyon. Sa bawat pagbisita niya, nakikita ko ang isang bagong uri ng kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap ng layunin. Hindi na lamang siya isang abogado na nananalo ng mga kaso. Isa na siyang tagapagtanggol ng mga nawalan ng pag-asa. Isang hapon, habang nag-i-inspection kami sa halos tapos ng gusali, nakaupo ako sa aking wheelchair sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Ang hangin ay sariwa at ang tunog ng mga martilyo at lagari ay parang musika sa aking pandinig. Lumapit sa akin si Ana, ang anak ni Isko at Maribel. Malusog na siya ngayon, ang kanyang mga pisngi ay mamula-mula na at ang kanyang mga mata ay puno ng buhay. May dala siyang isang libro. Lola Gracia, sabi niya, pwede niyo po ba akong turuang magbasa ulit? Ngumiti ako at tinapik ang espasyo sa tabi ko.
Umupo siya, isinandal ang kanyang ulo sa aking balikat at binuksan namin ang libro. Habang dahan-dahan niyang binibigkas ang mga salita, ang bawat pantig ay isang testamento ng bagong buhay na aming itinatayo. Ang paligid ay napuno ng tunog ng kanyang tinig, ng tawa ng mga trabahador, ng huni ng mga ibon. Ito ang kapayapaan. Ito ang aking langit sa lupa. Nang gabing iyon, habang naghahanda akong matulog sa aking bagong silid sa loob ng tahanan, isang sobre ang iniabot sa akin ng isang staff. Wala itong pangalan ng nagpadala. Kanino po galing ito? Tanong ko. Pinaiwan lang po sa gate, ma'am. Sagot niya. Nang may pag-iingat, binuksan ko ang sobre. Sa loob, wala itong sulat. Ang tanging laman nito ay isang maliit na piraso ng niniting na tela. Halatang gawa ng isang baguhan. Ang mga tahi ay hindi pantay. Ang mga gilid ay hindi diretsyo. Ngunit ang kulay nito, kulay asul. Isang maliit, hindi perpektong asul na shawl. Niyakap ko ang maliit na piraso ng tela. Hindi ito mainit, ngunit nagdala ito ng isang kakaibang init sa aking dibdib. Walang pangalan, walang mensahe, ngunit alam ko kung kanino ito galing. Ito ay isang tahimik na pag-amin, isang tahimik na pagsisisi, at marahil, isang tahimik na simula ng pagpapatawad. Lumipas ang 3 taon. Ang tahanan ng pag-asa ay hindi na lamang isang gusali. Ito na ay isang buhay na komunidad, isang tahanan na puno ng mga tawa, kwentuhan, at paminsan-minsang pag-awit ng mga kundiman. Sa pangangasiwa ni Isko at Maribel, ang lugar ay naging isang tunay na santuwaryo. Ang hardin ay namumulaklak at ang bawat residente ay may kislap sa kanilang mga mata. Ang kislap ng pag-aari at dignidad. Si Leandra ay naroon pa rin. Ang kanyang buhok ay simple nang nakatali at ang kanyang mga damit ay simple na lamang. Wala na ang dating Leandra na mapagmataas at palaging nagmamadali. Ang babaeng naroon ngayon ay tahimik. Mas maraming ginagawa kaysa sa sinasabi. Araw-araw, makikita mo siyang matiyagang nagpapakain sa isang lolang hirap ng humawak ng kutsara o kaya'y nagbabasa ng dyaryo para sa isang lolong nanlalabo na ang mata. Hindi siya ngumingiti ng madalas, ngunit kapag ginagawa niya ito, ito'y totoo. Ang kanyang trabaho sa tahanan ay hindi na isang parusa. Ito na ang kanyang penitensya, ang kanyang paraan upang mahanap ang kapatawaran, hindi mula sa iba, kundi mula sa kanyang sarili. Tuwing linggo, dinadalaw siya ni Mateo. Uupo sila sa isa sa mga bangko sa hardin, magkakamustahan, mag-uusap tungkol sa mga simpleng bagay. Wala nang bigat, wala nang sumbatan. Tanging isang anak na sinusubukang muling buuin ang isang nasirang tulay patungo sa kanyang ina. Isang umaga, sa kalagitnaan ng tagsibol, hindi na nagising si Doña Altagracia. Pumanaw siya sa kanyang pagtulog sa loob ng tahanang itinayo niya mula sa abo ng kanyang nakaraan. Ang kanyang mukha ay payapa. May bahagyang ngiti sa kanyang mga labi na tila ba sa kanyang huling panaginip, muli niyang nakayakap ang kanyang anak. Inilagay ang kanyang larawan sa pinakasentro ng tahanan, isang paalala na ang isang pusong sinaktan ay may kakayahang magtanim ng pag-asa para sa lahat. 1 taon matapos ang kanyang pagpanaw, dinalaw ni Mateo ang kanyang puntod. Ang damo ay luntian, at ang mga bulaklak na kanyang itinanim ay namumukadkad. Dala niya ang isang simpleng pumpon ng puting bulaklak. Inilapag niya ito sa paanan ng lapida. Pagkatapos, mula sa isang maliit na paper bag, inilabas niya ang 2 bagay. Ang una ay ang luma at kupas na asul na shawl, ang huling yakap ng kanyang ama. Ang pangalawa ay ang maliit at hindi perpektong shawl na ginawa ng kanyang ina. Maingat niyang inilatag ang 2 shawl sa ibabaw ng malamig na marmol, magkatabi. Ang sakripisyo at ang pagsisisi magkasama sa wakas. Tinitigan niya ito ng matagal. Ang hangin ay marahang humahaplos sa kanyang mukha.
Ang sakit ng nakaraan ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito isang bukas na sugat. Ito na lamang ay isang peklat, isang paalala ng laban na kanyang ipinanalo at ng kapatawarang kanyang natagpuan. Sa ilalim ng maaliwalas na langit, sa harap ng puntod ng babaeng nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng lakas, ngumiti si Mateo. Payapa na siya at alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na ang kanyang lola ay payapa na rin. At alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na ang kanyang lola ay payapa na rin. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa iyo, mahal naming tagapakinig, sa iyong paglalakbay, kasama namin hanggang sa dulo. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Ang bawat salita ay may bigat, lalo na sa eksena kung saan ang shawl na yari sa sakripisyo ay ginawang basahan. Kasama ninyong sumakit ang aking puso. Ang kwentong ito ay hango sa inspirasyon ng maraming tunay na altagrasya sa ating paligid. Mga inang tahimik na nagsasakripisyo, mga lolang ang tanging yaman ay ang pagmamahal na kanilang ibinibigay. Ngunit higit sa lahat, ito ay kwento ng pag-asa, na kahit sa pinakamadilim na gabi, mayroong isang maliit na apoy na hindi namamatay, na ang bawat butil ng kabutihan na ating itatanim, gaano man kaliit, ay tiyak na aani ng pagpapatawad at kapayapaan sa takdang panahon. Kaya't iiwan ko sa iyo ang isang tanong. Kung ikaw si Altagracia, sa lahat ng sakit na iyong dinanas, kaya mo bang ibigay ang kapatawarang kanyang ibinigay? Nais naming marinig ang iyong saloobin. Ibahagi mo sa amin ang iyong mga komento sa ibaba. At kung ang kwentong ito ay umantig sa iyong puso, huwag sanang kalimutang i-like at i-share ang video na ito upang mas marami pa tayong maabot na puso. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.